Lagi ka bang nakaka-encounter ng mga taong galit? O baka ikaw mismo madali uminit ang ulo? Alam mo bang hindi lang ito basta ugali? May mas malalim na dahilan kung bakit. Kung interested ka sa video na to, panoorin mo hanggang dulo para malaman mo kung ano ang galit at bakit ito nangyayari. Ako nga pala si Melchi Espenya, isang nanay, salon owner at may 3 anak. Kwentuhan ko po kayo. Umagang-umaga noong 2010, biglang may kumatok sa screen door namin. Sobrang lakas gamit ang hanger. Sa sobrang pagkabigla ko, sobrang kinabahan ako at ang ginawa ko, kumuha ako ng tubig, uminom muna ako kasi sa sobrang kinabahan ako kasi kagigising ko lang. So, napansin ko, sobrang galit niya na hindi ko siya maintindihan kung bakit siya galit. So, ang ginawa ko po, kinausap ko siya bakit niya ginawa yon at tinanong na din sa haba ng panahon na itinara ko doon sa lugar kung nakaranas na ba siya na kumatok ako ng pinto nila kahit minsan. At natapos naman ang usapan namin at nagsorry naman siya. Pero alam niyo ba na hindi lang siya ang ganito? Maraming tao ang madaling magalit. Pero ito ang tanong, bakit? Bigyan ko kayo ng mga dahilan kung bakit may mga taong laging galit. Number 1, ugali o nakasanayan. Lumaki sa environment na kung saan normal ang pagiging maigitin ang ulo. Nakasanayang maging defensive or aggressive sa lahat ng sitwasyon. Pagpapakita ng authority or pagprotekta sa sarili. Number 2, emotional and mental health issues. Unresolved trauma. Ang taong may hindi pa naprosesong sakit o trauma mula sa nakaraan ay madaling magalit. Depression or anxiety. Minsan, ang galit ay nagmumula sa sobrang lungkot at pagkabalisa. Intermittent explosive disorder or IED. Isang mental health condition kung saan may madalas at matinding pagsabog ng galit na hindi proportionate sa sitwasyon. Bipolar disorder, sa manic or depressive episodes, maaaring magpakita ng matinding pagka-irritable or galit. Number 3, physical na kalagayan. Hormonal imbalance. Ang thyroid issues, premenstrual syndrome or PMS, o menopause ay maaaring magdulot ng mood swings o galit, pagod, gutom at stress. Kapag ang katawan ay overwork at kulang sa pahinga, mas maiinitin ang ulo. Substance abuse. Ang labis na pag-inom ng alak, droga, caffeine ay nagdudulot ng madaling pagkairita. Number 4, paniniwala at mindset. May mga taong galit dahil iniisip nila na may taong laging gustong manakit o magpababa sa kanila. Masyadong mataas ang expectations, kaya madaling madismaya at magalit kapag hindi natutupad. Nawawala ng pasensya sa mga sitwasyon na hindi nila kontrolado. At ang pinapaniwalaan ko kung bakit hindi simpleng ugali lang, may mas malalim na pinagmulan. Ang laging pagiging galit ng isang tao, may mas malalim itong pinagmulan. Ang galit ay laging resulta ng stress, trauma at hindi na prosesong emotion tulad ng lungkot, takot at frustration. Hindi lahat ng taong laging galit ay masama. Baka may pinagdadaanan lang sila o may bagay sa loob nila na hindi nila kayang sabihin ng maayos. Minsan, ang galit ay defensive mechanism, paraan ng ibang tao para protektahan ang sarili mula sa sakit o insecurity. Pwede ito makontrol o mapag-aralan. Di ito dapat gawing excuse para sa toxic behavior. Pero, dapat itong unawain at ayusin. Ito yung mga dahilan or hadlang sa pagbabago. Number 1, hindi pagkilala sa tunay na emosyon. Minsan, ang galit ay maskara lang para sa mas malalim na emosyon, tulad ng takot, lungkot at frustration. Hindi mo matukoy ang ugat ng iyong emosyon kung saan nanggagaling, mahirap itong ayusin. Number 2, nakasanayang reaksyon. Kung lumaki ka sa environment na may laging sigawan, baka unconsciously ito rin ang default response mo sa stress o problema. Kahit gusto mo nang magbago, mahirap i-break ang ganitong habits kung matagal mo na itong ginagawa. Number 3, takot sa vulnerability. Mas madaling magalit kaysa sa aminin na nasasaktan, natatakot o hindi mo alam ang gagawin. Ang pagiging defensive minsan ay paraan para hindi makita ng iba ang kahinaan mo. Number 4, stress at burnout. Kapag pagod ka, mas mabilis uminit ang ulo mo kahit sa maliit na bagay.
Baka hindi galit ang tunay na problema. Baka sobrang stress ka lang at kailangan ng pahinga. Number 5, kawalan ng pagtanggap at pagpapatawad. Mahirap magbago kung may hinanakit ka sa iba o sa sarili mo. Kung lagi mong iniisip ang mga mali ng ibang tao, tuloy kang magagalit at mahihirapan ka talagang mag-move on. Number 6, pride or ego. Minsan, ayaw nating tanggapin na tayo ang may problema. Kaya mas pinipili nating maging defensive kaysa magbago. Kapag mas iniisip natin ang pagiging tama kaysa ang pag-aayos ng sitwasyon, nagiging hadlang ito sa growth. Number 7, kawala ng tamang coping mechanism. Kung hindi mo alam kung paano ilabas ang frustration sa healthy way, ang galit ang unang nagiging reaksyon. Kailangan maghanap ka ng ibang paraan para ma-release ang stress. Halimbawa, pwede kang mag-exercise, deep breathing, and journaling. Number 8, takot sa pagbabago. Ang pagbabago ay nangangailangan ng effort. At kung hindi ka pa handang gawin iyon, mananatili ka pa rin sa dating mindset. Bigyan ko kayo ng mga solusyon para sa mga hadlang na ito. Number 1, maging aware sa patterns ng galit mo. Kailan ka madalas na nagagalit? Number 2, magtanong sa sarili. Galit ba ito o may ibang emosyon sa likod nito? Number 3, maghanap ng healthy coping mechanism. Subukang mag-deep breathing, maglakad-lakad, makipag-usap bago mag-react. Number 4, i-break ang cycle. Kung nakasanayan mo ng mabilis magalit, subukan mong ipigilan ang sarili at magbigay ng space bago mag-react. Number 5, humingi ng tulong kung kinakailangan. Walang masama sa paghingi ng payo o therapy kung sobra nang nakakaapekto ang galit sa buhay mo. Sa tingin mo, alin sa mga hadlang na ito ang nakaka-relate ka? Ngayong alam mo na ang mga posibleng dahilan ng galit, tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba mismo ang nagiging dahilan ng sarili mong kapayapaan? Ano kaya ang pwede mong baguhin starting today? At kung nagustuhan nyo yung video na to, please follow, comment, and share this video. At iniimbitahan ko din kayo na i-follow yung Lia Salon page. At kung malapit din kayo sa salon sa Pasay, Upper Bikutan, and Bulan, Sorsogon, meron tayong branch ng Lia Salon. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye!